Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Romnick at shoutout kay Emily Lamtrea. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa sumunod na segundo, hinawakan ni Aaron ang Jade Sword sa kanyang kamay at tumingin sa mga taong nakaitim na nakapaligid sa kanya. Mga tao mula sa pamilya Fang sa disyerto ng lungsod. Mga tao mula sa pamilya Liu. Mga taga-Luroxan na naman. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang Aaron na ulap ay magaan at ang hangin ay malinaw. Dose-dose ng mga taong nakaitim ang tumingin sa akin at tumingin ako sa iyo. Sa sumunod na segundo, tumalon sila at inilabas ang kanilang mga punyal na parang on ng ahas sa kanilang mga kamay. Ipinakita nila ang takbo ng chismis at direktang kinubkob ang Aaron. Paano mag-aalala ang Aaron sa gayong tao? Nakipagkamay si Yu Janheng at direktang sinalubong siya. Umuungol. Halos kasabay nito ay malakas ding umungal ang thousand-legged monster, hila-hila ang malaking katawan nito para umatake. Malamig ang mukha ni Aaron. Ang Taisho Shenbu plus 72 road sword technique ay malayang magagamit sa loob ng ilang panahon. Siya ay umatake na parang tigre at nagbabantay na parang kuneho. Isa lamang itong espada ng kidlat, bato at jade. Ang jade sword ay dumaan sa karamihan ng maraming beses, at mayroong higit sa 100 kutsilyo sa 1,000-foot monster. Gayunpaman, mas nagulat si Aaron nang magawa niyang mahusay, dahil ang mga taong ito na nakaitim ay hindi mabubuhay sa ilalim ng kanilang jade sword, ngunit ang mga taong ito ay halos kapareho ng libong halimaw na paa. Ang espada ay naputol sa bakal, ngunit hindi sila nasaktan maliban sa patuloy na apoy. Gamit ang kanyang sariling lakas at ang jade sword na pinagpala ng moonwill ng langit na apoy, hindi ako nang ahas na sabihin na ito ay hindi magagapi, ngunit hindi bababa sa ito ay upang magputol ng bakal na parang putik. Ngunit ang mga taong ito. Ano ito? Ang thousand-legged monster ay mayroon pa ring malakas na armor, ngunit maaari itong maunawaan. Ngunit ang mga taong ito, na nakabalot sa itim, ay ganap na magaan. Paano nila madadala ito? Nang si Aaron ay nasa kawalan ng ulirat, ang libong talampakang halimaw na insekto sa likuran niya ay napatay. Bagamat nagmamadaling lumaban si Aaron, napakalaki talaga ng taong ito. Bagamat nilabanan niya ang kanyang pag-atake, napaatras pa rin si Aaron dahil sa inertia na dulot ng malakas na puwersa, at ang kanang braso ay namamanhid din. Anong ghost power? Nang makitang tumama ang Aaron, dose-dose ng mga taong nakaitim ang biglang kumislap ng malamig na liwanag sa kanilang mga mata. Sa sumunod na segundo, bigla nilang inatake muli ang Aaron. Muling nag-away ang magkabilang panig. Sa loob ng ilang panahon, tumaas ang alikabok at usok sa lahat ng dako at nagpatuloy ang nakatutuwang buhangin. Ang mga lalaking ito ay hindi masusugatan. Kung hindi nila mahanap ang paraan para masira ang kalaban, sa ganitong temperatura, ang Aaron na nawalan ng Jade Ice Beads ay unti-unting mauubos habang lumilipas ang panahon. Ito ay hindi isang paraan upang magpatuloy tulad nito, ngunit ang mga taong ito. Aaron tumingin mabuti sa bawat taong nakaitim sa paligid niya, sinusubukan upang makita ang isang bagay mula sa kanila. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay ang mga lalaking ito ay mabilis sa kanilang mga pamamaraan ng katawan at napakahusay na nakikipagtulungan sa isa't isa. Halos walang bahid sila. Yung sa lola niya, anong gagawin ko? Ang Aaron ay labis na nalulumbay, gayunpaman, hawak pa rin niya ang Skyfire Moonwill sa kanyang kamay at lumaban gamit ang 72-way Divine Sword na nilalaro ng Jade Sword. Sa isang malungkot na gabi sa disyerto, isang lalaki ang nakikipaglaban sa mga bayani, ang liwanag at anino ng espada, ang laminar flow roll, at ang dilaw na buhangin ay lumilipad ng ligaw. Sa isang banda, mabilis na umatake ang Aaron, ngunit wala silang magawa.
Ang mga taong ito ay parang dugong baka at hindi nasaktan. Sa kabilang banda, bagamat 12 ng mga tao ang hindi makalaban sa pag-atake ni Aaron, kahit na ang pag-atake ay hindi makahawak ng Aaron, gaya ng nabanggit kanina, ang Aaron ay lubusang umatake sa pamamagitan ng walang kahihiyang depensa at sumuko sa depensa, kaya ang Aaron ay isang dalubhasa, ilang sandali pa ay sumakit ang ulo ko at napagod ako sa kakatawa. Sa paglipas ng panahon, ang katawan ni Aaron ay pawis na parang beans, ang kanyang katawan ay nagsimulang bumagal dahil sa sobrang init, at ang kanyang pisikal na lakas ay patuloy na nawawala. Sa oras na ito, ang buhangin na natapakan ng kanyang mga paa ay parang niluluto sa kalderong bakal. Nararamdaman niya ang sobrang init ng buhangin sa pamamagitan ng makapal na sapatos. Ngunit sa kabilang banda, ang mga taong ito ay tila walang kapaguran at mabangis. Hindi pwede. Kahit na ang mga tao sa mundo ng disyerto, alam ng Aaron na sila ay lumalaban lamang sa init, hindi natatakot sa init. Kung hindi, bakit maglagay ng maliliit na jade ice beads sa flower boat? Bakit parang god for an ice god at isang malaking jade ice bead? Pero itong mga lalaking nasa harapan namin. Ano bang nangyayari? Nang natarante si Aaron, biglang lumiit ang kanyang mga mata, umatras para sa pag-unlad, at bigla siyang nagkaroon ng ideya. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Dahil ang pangkalahatang pag-atake ay hindi maaaring gumana, dumating sa magic. Sa pag-iisip nito, pinabilis ni Aaron ang kanyang pag-atres at direktang lumipad sa hangin sa ilang hakbang lamang. Nanginginig ang mga kamay niya. Agad na lumipad ang Skyfire Moon Wheel mula sa Jade Sword at naging Fire Dragon at Asol na Phoenix. Boom! Isang dragon, isang phoenix, isang apoy at isang kuryente ay malakas. Noong araw ding iyon, nang ang Fire Moon Wheel ay nakadirekta sa gang ng mga tao, nagbago rin ang kulay ng buong kalangitan dahil sa napakalaking enerhiyang ito. Sa liwanag ng apoy, sa harap ng pagpasok ng Fire Moon Wheel, talagang naharang ang aksyon ng 12 ng taong nakaitim, ngunit nabigla ang libong paa na halimaw, direktang walang takot sa liwanag ng langit, umungal at biglang sumalakay. Aaron. Ano? Sumimangot si Aaron. Sinusunog ng apoy sa kalangitan ang lahat ng bagay at nilalamon ng gulong ng buwan ang libu-libong pagbabago, ngunit kahit na ang mabangis na pamamaraan ay makapangyarihan din laban sa mga ekspertong iyon sa 8 kaparangan na kaharian. Bakit konti lang ang epekto nito sa harap ng mga kakaibang tao at halimaw na ito? Kakaiba bata. Wow! Hinawakan ni Aaron ang isang espada upang maiwasan ang pag-atake ng mga kakaibang insekto. Ang paraan ng kanyang katawan ay umatras ng ilang metro. Nakatitig pa rin ang buong lalaki sa mga lalaking ito. Paano nangyari ito? Ngunit nang si Aaron ay sobrang nalilito, biglang, ang kanyang mga mata ay dapat na mabangis. Sa liwanag ng apoy, malabo siyang nakakita ng kakaiba. Hindi ba? Mahinang sabi ni Aaron. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya umatras, bagkus ay dumiretso siya pababa at bumulusok sa karamihan. Ang susunod na segundo, ang espada ay tumaas at ang dalawang panig ay muling naglalaban. Gayunpaman, kung ang nakaraang Aaron ay pangunahing nakakasakit at nagtatanggol, ang Aaron ay biglang nagbago ng kanyang estilo. Patuloy lang niyang ginagamit ang mahiwagang footwork ng Taisho Shenbu, mabilis at madalas na malapit sa grupo ng mga tao, at pagkatapos ay mabilis na lumikas upang umiwas. Sa kabuuan, ang Aaron ay parang pasang nakikipaglaro sa taong ahas. Panatilihin ang panliligalig at panatilihin ang sapat na distansya. Bagaman, ang pagkonsumo ng paggawa nito ay napakalaki, na ginagawang Aaron, na pagod na, ay mas pagod sa oras na ito. Ito ay hindi masyadong maraming upang ilarawan siya bilang mula sa malakas na ulan. Sa oras na ito, sa isang lugar, nang makita ang Aaron na ganito, isang tao ang nagbigay ng bahagyang pagngisi. Nakakainis ang init. Kung ang isang bagay na mas nakakainis na mangyayari sa parehong oras, ito ay walang alinlangan na isang mahusay na pagbagsak para sa sinuman. Sa sandaling masira ang taong ito, lahat ng kanyang ginagawa ay magiging hysterical at hindi organisado. Malinaw, ang Aaron ay nasa bingit ng pagbagsak. Pero ganon ba talaga? Halos habang nanunuya ang lalaki, isang hindi mahahalatang ngiti ang sumilay sa mukha ni Aaron. Ang mata ng langit ay nagbubukas ng daan.
Nang siya ay uminom ng galit, si Aaron ay tumalikod at direktang hinimok ang Taisho na banal na hakbang sa ilalim ng kanyang mga paa. Niliwanagan niya ang 8 gininto ang katawan sa kanyang katawan at bigla itong binuksan ng diretso. Pagkatapos, gumalaw ang 8 gintong katawan at biglang sumugod sa likod ng grupo ng mga tao. Hinawakan niya ang Jade Sword ng paalang, ipinasok ito sa hangin, at pagkatapos ay gumawa ng isang stroke patungo sa langit. Bang! 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 Nagkaroon ng mapurol na ingay, at ilang mananipis na lubid ang direktang lumabas sa buhangin gamit ang espada, na nagtutulak sa mga layer ng dilaw na buhangin upang lumipad. Si Aaron ay sumandal, hinawakan ang string na parang mga bagay ng direkta, at lumipad pabalik. Pagkaraan ng mahabang panahon, lumitaw ang isang kakaibang eksena. Nakita ko ang 12-12 ng mga tao na nakaitim at ang 1,000-legged monster, na mabangis pa ngayon, ay biglang tumigil sa lahat ng kanilang mga aksyon. Habang biglang hinayla ni Aaron ang mga lubod na tulad ng mga bagay, ang mga taong ito ay hinayla ng Aaron na parang papel at lumipad ng pabaligtad. Bang! 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 Sa isang malakas na ingay, ang mga bagay na iyon ay direktang tumama sa 12-12 ng metro sa likod ng Aaron. Ang dilaw na buhangin ay lumipad sa kalangitan sa maikling panahon, at nagkaroon ng pagsabog, at isang figure ang biglang sumabog. Baluktot na pinto at masamang daan. Malamig na ngumiti si Aaron at mahinang sabi habang nakatingin sa figurang lumilipad palabas. At ang mga taong nakaitim na itinapon sa lupa ng Aaron at ang mga insekto na may libu-libong talampakan ay nakasalansan doon na parang isang tumpok ng scrap iron sa oras na ito. Walang katapangan kanina. Lumipad sa langit ang itim na anino. Di nagtagal, pagkatapos lumipad sa kalangitan, sa susunod na segundo, bigla siyang lumitaw sa likod ng Aaron, iniunat ang kanyang itim na dila, bahagyang dinilaan ang kanyang lilang labi, at gumuhit ng matalim na ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang payat ngunit parang buto na kamay at marahang ipinalakpak ang kanyang palad. Kawili-wili, kawili-wili, napaka-interesante. Ang malamig at masamang boses ang narinig sa likod ni Han Sang-ki. Sa oras na ito, binawi ni Han Sang-ki ang 8 gininto ang katawan at dahan-daang inikat ang kanyang ulo. Storytelling channel sa YouTube. Ito ay isang katawan na halos matuyo. Para itong isinabot sa dingding upang matuyo pagkatapos ng kamatayan. Walang mga kalamnan sa buong katawan, tanging tuyong dilaw na balat at karne lamang ang nakadikit sa mga buto. Halos parang bungo, ang mukha niya ay kasing putla ng papel, purple lips, black eyes, sunken and huge pupils. Nakakatakot ang pakiramdam ng mga tao. Malamig na tumingin sa kanya si Aaron at hinamak na sinabing, "Matandang halimaw, ikaw ang naglalaro, kung hindi dahil sa Skyfire Moon Wheel na umaatake sa mga taong ito sa paraan ng magic. Ang magic energy light na dulot nito ay nagpapaliwanag sa paligid ng mga tao sa pagitan ng electric light at flint, kaya malabo na nakita ng Aaron ang mahabang linya ng mga bituin at liwanag sa likod nila dahil sa magaan na problema. Si Aaron ay natatakot na siya ay kalahating patay na pagod hanggang ngayon. Hindi niya alam kung ano ang kalaban na kinakaharap niya. Madaling sabihin, ngumiti siya ng malumanay, at halos lumuwa ang mga mata niya. Halos hindi na niya kailangan pang magsalita, para makita niya sa kanyang ekspresyon na ang ganitong uri ng tao ay masama o masama. Nakapag-practice lang ako ng tansong baluti at mga bangkay na bakal. Hindi gaanong kasanayan. Malamig na ngumiti si Aaron. Hindi nakakagulat na ang mga taong ito ay hindi nakaramdam ng anumang sa kanilang sariling init. Hindi nila alam na pagod na sila. Pagkaraan ng mahabang panahon, sila ay naging walang buhay na mga tao. Gayunpaman, sa anumang kaso, hindi maaaring harapin ng Aaron ang gayong kakaibang galaw ng maingat. Tiningnan niya ito ng malamig at sinabing, "Kung may galaw pa, gumawa ka na lang." Tumango ang madilim na lalaki, hinawakan ang kanyang baba gamit ang isang kamay na halos may buto, pinag-isipan ito, at ilang sandali pa, bahagyang tumangala, "Sa totoo lang, bagaman ang aking tansong baluti at bakal, ang mga bangkay ay hindi kaya, maraming mga eksperto na namatay sa kanilang mga kamay, pero ngayon, natalo mo sila. I have to say, young man, you are very capable. This is my killing move. I'm like a waste when I lose my bronze armor and iron corpse. Therefore, frankly, I have no moves. Kung gusto kong pumatay o pumutol, gagawin ko lahat ng gusto ko." Dahil doon,
Ibinitin talaga ng matandang lalaki ang kanyang mga kamay at ipinikit ang kanyang mga mata, na parang naghihintay na patayin siya ni Han Sanchen. Sumimangot si Han Sanchen at hindi nagsimula. Natural, hindi siya magiging pabaya na papatayin siya kung hihilingin niyang pumatay. Aatakihin siya kung sasabihin niyang sesalake at aaminin niya ang pagkatalo kung aaminin niya ang pagkatalo. Ganun ba kabilis? Kahit na ang isang kuneho ay kailangang sipin ang kanyang mga binti bago siya mamatay. Don't play tricks. Come on, who let you come? Ang Jade Sword ng Aaron ay sarado, ngunit ang Skyfire Moonwheel ay lumitaw sa likod ng Aaron sa oras at nagpakita ng mahinang pag-atake. Nang marinig niyang magsalita si Aaron ngunit hindi niya ginawa, ngumiti siya ng madilim at binuksan ang kanyang mga mata, kunin ang pera ng mga tao at alisin ang mga sakuna para sa iba, ang mga panuntunan ni Jang Ho, so hindi mo sasabihin. Oo naman, ngumiti siya ng malumanay. Kung ganoon, ipapadala kita sa kanluran. Malamig ang kutis ni Aaron. Sa sumunod na segundo, ang Skyfire Moonwheel ay direktang sumugod sa madilim na lalaki. Bang! Sa sandaling halos tumalon ang Skyfire Moonwheel, diretso itong tumusok, ang kanyang katawan. Pagkatapos sa isang napakalaking pagsabog, ang madilim at kakaibang lalaki ay direktang pinirito sa mga puting pira-piraso at nakakalat sa buong lupa. Napakaputla ng kutis si Shen ay lilipad na upang abutin ang kanyang bangkang bulaklak, ngunit bigla siyang natigilan nang makitang medyo naninigas ang kanyang katawan halos. Kasabay nito ay ang pagsabog ng masasamang tawa sa buong kalangitan. Haha, haha, bata, gusto mo ba akong patayin? Hindi ba't napakadali? Tinitigan ni Han Sanchen ang mga puting abo sa kanyang mga kamay, nakakalason ang mga iyon, ngunit sa sumunod na segundo, inalis ni Han Sanchen ang posibilidad na ito, sa kanyang kasalukuyang katawan. Tama siya, paano siya malalason, Han? Naglakas loob akong guluhin ka. Sa tingin mo ba bigla kang dumating? Alam kong hindi ka natatakot sa matinding lason, ngunit ang mga pulbos na bato na ito ay hindi talaga lason, matutuyo lang sila at mapupunit ang balat mo, na makakaapekto sa mga kilos mo, syempre, sa kakayahan mo. Kilala kita, ay makulong sa mahabang panahon, karamihan sa mga segundo, ngunit para sa akin, ang ilang segundo ay sapat na. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!